Every time or sa tuwing ako po ay nakakarinig na hindi siniseryoso ang impyerno o ang lugar na impyerno, ako ay nalulungkot. Because some people, kaya po ako biglang nag-vlog, some people are doing it for fun. Like for example, they're saying a lot of things about hell and they're doing it for fun. Parang hindi nila siniseryoso yung katotohanan na talagang meron pong lugar na ganon. In fact, tuwing Halloween makikita po ninyo, nagko-costume sila ng parang demonyo, mga ganyan. You know what really strikes me sa mga ganitong mga pangyayari sa panahon natin ngayon, parang masyado nang napulyot. Alam niyo yung polluted na po yung utak ng mga tao ngayon na hindi mananampalataya, na parang mga robot na po sila. Even when you share the good news of the Lord Jesus Christ, deadma. We tried before to explain the importance of the Lord Jesus Christ to one person. Talagang walang I can call it walang interest. Sabi ko, wow, last days, no? Last days. Pero kung talaga naman pinili yung taong yon, kasi ang pagpili talaga election yan eh. I believe in the election. No? Yung hindi pa nangyayari, no? Inelect na po tayo. Pinili na po tayo from the beginning. 'Di ba? So, tayo po ay mapalad sa katotohanan na 'yan. Sapagkat bago pa lalangin ng mundo, lahat ng maboborn again, lahat ng makakakilala sa Panginoong Hesukristo, pinili na po ng Diyos Ama. That's something na hindi natin makayang tarukin, ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Kaya nung nakakilala tayo kay Jesus, talagang wow, talagang super glorious that we know na maputol man ang buhay natin dito sa lupa, continuous po yan, hindi po napuputol ng kamatayan. Iba-iba ang situation ng Kristiyano. Oo, meron pong mga Kristiyanong okay, merong Kristiyanong ganito, may Kristiyanong ganyan, may Kristiyanong ganon, pero lahat tayo nagmamahalan bilang magkakapatid kay Kristo Jesus. Hindi pare-pareho ang doktrina natin, hindi pare-pareho ang pangalan ng mga denominations, pero ako po kasi, ako tulad ko po, ako malayang Kristiyano. Anong name ng denomination ko? Wala po akong denomination na sinasamahan. Basta kung saan may mga pulong ng Kristiyano, doon po ako pumupunta. Dahil I believe house church talaga ang pinauna ng Biblia. Ibig sabihin, kung yun ang pinauna ng Biblia, yun ang pinauna ng mga apostol, dapat ganun din ang gawin ngayon. Pero sa kasamaang palad, dala na rin ang pagbabago ng panahon, merong mga nagtayo ng mga institutional churches. But unfortunately, that's not our topic for today. Ang importante po ngayon, tayo mga magkakapatid kay Jesus, magkakasama tayo sa iisang kingdom, the kingdom of the Lord Jesus Christ. At tayo po ay may pagmamahalan sa isa't isa. O magkakaiba ang doktrina natin, marami po talaga na kaibahan sa mga minor doctrines, but I believe in the major doctrines of salvation by faith alone, the Trinity, and the importance of the person of the Lord Jesus Christ. We are all the same. Okay, palakpakan natin ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, yung mga hindi mananampalataya ng Panginoong Hesukristo, sila po ay makikita po natin na ang lakad o ang takbo ng kanilang mga buhay ay totally taliwas sa kung ano ang sinasabi at iniibig ng Biblia na lakaran ng tao. Ang buhay po nila ay talagang patungo sa distraction, patungo kay Satanas. So, ang mga tao na papunta sa impyerno, kung tutuusin, sino po bang papunta sa impyerno? Lahat ng taong pinanganak sa mundo, papunta ng impyerno kung tutuusin. Tignan po niyo yung logic. All have sinned. Diba? All have sinned. No one is righteous. No, not even one, sabi ng Bible. O ibig sabihin, lahat papunta ng impyerno sapagkat lahat nagpuproses ng Adamic nature na minana pa natin kay Adam, ang ating unang ama, our first father. So, kung titignan mong mabuti yan, just analyze it from the bottom. Makikita mo yan. Ibig sabihin, maski maliit na bata pa lang, may sin nature na.
At kung lumaki ang batang yan at nagkaroon po siya ng tinatawag na age of accountability, or should I say dumating siya roon sa age of accountability na pinabayaan niya yung katotohanan, dapat niya makilala si Jesus at hindi niya tinanggap si Jesus, pag namatayan pupunta yan ng impyerno. Ngayon may nagtanong sa akin, practically, ilang taon yung pwedeng pumunta sa impyerno? Aba, halimbawa yung bata ay 9 years old, may alam na siyang tungkol kay Jesus, tinanggihan niya, may isip na yan, ba? Pwede na pumunta ng impyerno yan. Huwag mo sabihin malit na bata lang yan. Hindi. Ang pinag-uusapan natin, age of accountability. Yung mga teenagers na namamatay na hindi tumanggap kay Jesus, nasa impyerno na yan. Ang vlog po natin, totoo. Hindi po ako yung nagko-compromise. Hindi ako nagko-kompromiso. Okay? Ngayon, kung mapalad ka naman talaga, pero malungkot din, like for example, yung katabi ni Jesus na magnanakaw, Panginoon, alalahanin po ninyo ako kapag ka naghahari na po kayo. Doon at doon lang niya hiniling ng kapatawaran yung mga kasalanan niya. But, ang kabutihan ng Panginoong Jesucristo nag-uumapaw sapagkat niligtas niya yung magnanakaw na katabi niya. Samantala yung isa, tinutuyan niya si Jesus, napahamak yun sa impyerno. Nasa Hades po siya ngayon. Wala pa naman po yung Gehenna, yung dagat-dagatang apoy. So, anong mangyayari nga po pala? Pag namamatay ang tao, para na akong sirang plaka prito pat okay lang. Pag namamatay ang unbeliever ngayon, what happened? Yung kanya pong espiritu humihiwalay po sa body. Okay. At meron siyang papasukin na tunnel. At yung ending ng tunnel na yan, yun na yung destination niya. Hoy. Diba? So, yung ending ng tunnel ng hindi mananampalataya, yun po yung Hades. Walang katapusang kadiliman yung Hades. Ang Hades ay puno ng kalungkutan, ang Hades ay puno ng paghihinagpis, ang Hades ay puno ng pagsisisi na sana nung lifetime nila tinanggap nila ang Panginoong Jesucristo. Lamang ang nangyari, napabayaan nila ito. Dala ng material na bagay, tagumpay sa buhay, mamahaling kotse, mamahaling mga bahay, gusali, building, eroplano. Siguro iba may eroplano. Yung iba naging CEO. Yan. Yung iba naman ay naging tanyag na mga tao o mga famous. So, walang lugar ang Panginoon sa buhay nila. Tama? No. Yan naman kinasapitan nila. Yan ang kanilang kalungkutang kinasadlakan. Ang impyerno. But isa lang po ang remedyo sa impyerno. Ang Panginoong Jesucristo. Ngayon, anong ginagawa nila sa Hades? Ang ginagawa po nila sa Hades ngayon ay, sabi ko nga po, puno ng kahinagpisan sa kanilang kinasapitan dahil tinanggihan nila ang nag-iisang tagapagligtas, ang God of Gods na si Lord Jesus Christ. Ngayon, pagkatapos nila sa Hades, meron bang susunod na hakbang? Apay, oo. Diba? Nakaprograma yan. Pag sinabi natin God's program, it's not the same program as we did. Kung meron tayong mga program o activities sa school, sa mga churches, no, it's not like that. Far from that. Ang program ng Diyos ay nakasulat sa isang aklat na kung tawagin ay Biblia, the Bible. That's why, if you don't read it, you will miss the mark surely. You will go to hell. You will end in hell. End up in hell. Kaya sabi ko po, may programa po diyan. After sa Hades, sila po, pagkatapos na po nung mga pangyayari dito, hindi po ba rapture? And then, syempre mayroong rewarding sa langit for the believers, yung Bema Seat of Christ. Then, dito sa mundo, ito po yung Great Tribulation. Then, matatapos po lahat ng yan. But, darating po yung time na lahat ng patay na hindi mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, sila rin po ay bubuhayin, bibigyan ng laman, bibigyan ng mga buto, bibigyan ng kung ano-ano. Na parang ganito po, na buhay. No? At sila po ay haharap, sa white throne judgment. Ito po yung hukuman ng Panginoong Jesucristo para sa hindi mananampalataya. Si Jesus po yung nakaupo doon sa white throne. Lahat ng mga tao na hindi mananampalataya ay itatapon niya sa isang lugar na kung tawagin ay Gehenna. Ano po ba ang Gehenna? Ang Gehenna po ay lake of fire. Dagat-dagatang apoy. At ang sabi ng Biblia sa aklat ng Revelation chapter 20 or 21, I'm not sure, nakalagay po doon na
Siya ay pahihirapan ng walang hanggan. No? Araw, gabi, walang hanggan. Continuous the cycle. Ikot, ikot, paikot, ikot, paikot, ikot. Continuous the cycle. While the born-again Christians are so happy in heaven with the Lord Jesus Christ Himself. Napaka-sweet. I love it. I love that truth, no? So, may panahon pa para maligtas. The moment is now. Do you want to pray a simple prayer with me regarding, to accept the Lord Jesus as your very own personal Lord and Savior? If the answer is yes, malugod kitang inaanyayahan sa dasal na ito. Father God in heaven, thank you for sending Jesus to die on the cross for my sins. Father God, I know that I am a sinner. I know that I need a Savior. And I now believe in the Lord Jesus Christ as the only payment for my sins. Lord Jesus, come into my heart, come into my life right now. Be the Lord and the Savior of my life, my personal Lord and Savior, I mean. And please drive me from now on. Be the driver of my life, pilot my life, be the pilot of my life. Thank you, Jesus, for making me a child of God. Holy Spirit, thank you for sealing me the seal of ownership. Mahal na mahal po ninyo ako. Kaya sa simula pa lang po, kami po ay inelect na po ninyo. I believe in the doctrine of election, Lord, dahil ginawa po ninyo yan sa amin. Predestined mo na po kami. Salamat po. Thank you, Jesus. Thank you, God the Father. Thank you, God the Holy Spirit. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, our God is 3 in 1. Thank you very much for sending Jesus into my life. In Jesus' mighty name I pray. Amen. If you just said or pray that simple prayer, I believe you got born again. You got saved. Start reading the Bible. It's a delight to read the Word of God. It's a delight to know how Jesus gave His wonderful life for you in order for you to have life, not only eternal life in heaven, but also an abundant life here on earth while we're here. Kaya dapat alam po natin yan. Okay? And congratulations. If coming from the heart, you just pray that simple prayer I just said a while ago, congratulations and welcome to the family of God, sapagkat ito po ang pamilya, no? Ito ang pamilya na talagang maglalast forever. Alam po niyo, wala pong forever sa lupa. Sabi nila pag may kinakasal, you are my forever. May nakita akong post sa Facebook, you are my person forever. That's wrong. Our person forever is the Lord Jesus Christ only. Yung mga asawa natin, mga anak natin, lahat po yan maghihiwalay po tayo pagdating ng panahon. But si Jesus mananatili. Yung mga love team na syempre hindi naman tayo nahuhuli sa mga balita. Yung mga love team na nagkahiwalay na yan, talagang walang forever dyan, no? Ilagay natin ang ating puso at isipan doon sa totoong forever, ang Bible. Sapagkat sabi ng Bible sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And kung talong ka ng 14, paborito ka to, and the Word became flesh and dwelt among us. Kung titignan po ninyong mabuti, ang Word of God ay si Lord Jesus Christ. Okay? So if you have Jesus Christ, you have the Word of God within you. Start reading it. Enjoy it. Enjoy the Word. Because ang Word of the Lord Jesus Christ, punong-puno ng mga promises na pwede nating i-claim sa bawat araw ng ating buhay. Okay? So, if you are not yet a subscriber of this beautiful and wonderful channel, blessed channel rather, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share the wonderful grace and the love of the Savior, the Lord Jesus Christ. Thank you po, and Jesus truly loves us all.